Hulyo 8, 2025 and welcome sa episode numero 95 ng Rated X. Katatapos lang po ng press conference na sinagawa sa NBI dahil meron po silang nahuli dyan sa Biñang, Laguna. Napakarami hong mga vape items ang mismo dinala po doon sa press conference room nang ipresenta din ang mga suspetsado. Although this early ay hindi pa po napapangalanan. Ganap na alas 11:30 ng umaga. Katatapos lamang po. Mapapanood po ninyo yan doon po sa ating page sa Rated X. Sa episode na ito, i-feature po natin yung mga back-to-back success ng mga paghuli sa cigarette smuggling at sa mga illicit vapes noong July 2 and July 3. Lamang, ito nga po, katatambad lang ng balita, July 8 ay naipasama po sa mga araw na malas sa mga smugglers. Una sa ating balita, noong Hulyo 2, isang puting Nissan Navara ang hinarang sa isang checkpoint sa Lanao del Norte. Nadiskubre ng PNP na may lulang mga smuggled cigarettes. Ang masakit, meron pong kasamang pulis at ito po'y nahuli rin kasama sa line-up. Bukod po dun sa driver na 24 anyos, meron po isang pasahero na nasa edad 22, maliban po dun sa pulis na 44. Ang pulis ay isa pong active PNP personnel. Ang mga sakay, yung tatlo ay pawang mga taga Surigao del Sur. Saan po nanggaling ang pick-up? Nanggaling po yung pick-up truck sa Zamboanga, Sibugay, dumaan po ng Lanao del Norte at doon sila sa Lanao del Norte nasa Cote. Ang nakikita po nating pattern, kung walang checkpoint, walang huli. At isa po sa mga emerging patterns na atin pong napapansin ay yung pong mga police escort. Nung isang buwan, meron din pong nahuli mismo pulis. Ang nagtatransport, may kargang smuggled cigarettes doon sa kanyang sasakyan. Ito ngayon, meron din pong pulis na kasama doon po sa mga nahuli. So ano po ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, gumagamit po sila ng pulis para ma-smoothen. O para kapag merong checkpoint, may sasalo, may makikiusap doon sa linya na kung saan sila hinarang. O baka itong mga smuggled cigarettes na ito ay galing din po sa presinto. Ang nahuli galing po sa Zamboanga, Sibugay. Doon po laganap at talamak po ang bentahan ng smuggled cigarettes at marami pong mga nakukumpiska. Baka sabi, dalhin mo ito sa Surigao del Norte o sa Surigao del Sur. Baka sabi, meron tayo rito na pwedeng ibenta for the boys. Pick upin mo na. Baka ganon, ano po? So marami pong eksena kung bakit nai-involve ang mga pulis. Yan po ay isang very big question na dapat pong i-address na ating pamunuan ng PNP, lalong-lalo na po kay General Torre, na baka meron po kayong kasagutan o meron po kayong mga palatandaan kung bakit nai-involve ang mga pulis sa cigarette smuggling. Noong Hulyo 3, naka-score muli ang PNP sa pakikipagtulungan ng Naval Intelligence and Security Group Eastern Mindanao ng kanila pong matunton ang kinaroroonan ng may higit 8.6 million na smuggled cigarettes. Sinasabi po sa ulat na ito po ay isang intelligence job na pinangunahan ng NISG, Naval Intelligence Security Group, at ng kanilang puntahan sa pakikipagtulungan ng Davao City PNP, particular dyan po sa lugar ng Binawan,
wala po yung mastermind. Wala pong nahuli dahil isa po sa mga emerging patterns almost mga nire-report ng matunugan nung kanilang target na parating ang mga pulis, bigla itong nawala, nag-evaporate at hindi na mahanap. So sa sitwasyong ito, natunton, nakumpiska, nahuli yung mga smuggled cigarettes, 8.6 million ang valuation estimates at nakuhaan pa ng small amount of shabu at isa pong .45 caliber na baril. So dito po ay isa po sa mga napapansin natin na dapat pong marisolba nung intelligence work na pahinugin muna. Huwag magpapadali-dali. Paano po natin mazoom in? Mahuhuli mismo yung mga mastermind kung lagi na lang nagmamadali, nahuli nga yung smuggled cigarettes pero yung may-ari wala. Ay sinong kakasuhan doon? Para bang sinabing nahuli sa CCTV pero ang mga salarin wala. At nung Hulyo 2, sa mundo naman po ng vape products, may dalawa pong nahuli. Hinuli po sila ng NBI sa isang entrapment operation, NBI Cavite. Ang nanguna po dito. At siyempre, nagkaroon po ng transaksyon, doon po isinagawa sa Parañaque. Nahuli po yung dalawang katao. Sino po yung dalawang katao na yon? Ito po ang dalawang taong nahuli ng NBI noong Hulyo 2, si Ace de la Cruz Garcia. Ace de la Cruz Garcia at si Reginald Ventura Lianto. Matunog yung pangalan niyan. RG. Si RG Lianto. Meron po yung picture kasama si Sir Jack. Si Jack. Sir Jack Trading. Nakita ko yung picture nila. So ayan. Prinisenta po at nahulihan ho sila ng mga substandard, unregulated vape products. Sinasabi ho, nabalitaan ko sa mga post na ilan dun sa mga nahuling yun ay fake na black vape. Black ho yung brand. Peke daw po yun. Yung nahuli sa kanila. Pero gayon pa man, peke man yung black na yan o genuine man yung black na yan, illicit pa rin ang may tuturing sa black dahil magpasa hanggang ngayon, wala pa pong DTI approval yung brand na yon. So congratulations po sa NBI. Naku po, seryoso po ang NBI. Diyan po sa paghuli ng mga vape resellers na ang pawang tinitinda ay either yung refill, yung clone, mga fake, o yung mga hindi rehistrado. Ang nahuli po ay 49 master cases kala RJ at may katumbas na 8,200 pieces na vape pad at 1,600 pieces ng vape device among others, sabi po sa ulat. Yan po ay noong July 2. Ngayon, itong mas matindi, nasundan pa po yan kinabukasan July 3 at nahuli naman ang 5 katao. 5 katao dyan po sa Manila mismo sa lugar ng Felix Huertas sa Santa Cruz. Dyan pala ang lungga ng mga online resellers na pawang malalakas ang loob. Kanila na ang Facebook. Inaabuso ang fasilidad ng Facebook lamang sana kung dinadaan o yung kanilang paninda ay legal. Ginagamit po yan sa kanila pong sindikato. So 5 katao ang nahuli. Yan po sina Vincent Sulima, Christian Lau, John Ray Pitalyar, Renz Joel Penson, and Mercy Billion. May isa pong babae ang sangkot. Marami po ang nahuli sa kanila. Umaabot po ng 8.1 million pesos. Nakatumbas po ng may 25,653 pieces na vape products. Ang dami po.
Ganun po pala kalaki ang sindikatong ito. Kaya pala yung iba naging sisiyaman. Kaya po matapos po na mahuli sina RG, tapos mahuli itong 5 katao na ito, meron na naman pong nahuli kani-kanina lang, July 8, na bodega, bahay na ginawang bodega sa Binyan City, Laguna. Kapipresenta lamang po yan. 3 katao po ang involved pero hindi pa po ito pinapangalanan as of this hour, as of this recording ng NBI. Sariwang-sariwa pa po ang issue. Ayan. Ano ibig sabihin nito? Kaya kayo, yung mga hilig nagpapa-post ng picture sa Facebook, matatapang, unti-unti po kayong gagapangin. Bakit? Pag may nahuling isa, sasabihin sige, hindi ka namin hihigpitan sa mga asunto mo, babawasan namin yung asunto mo, yung kasong ipapatong sa'yo, basta may kapalit. Anong kapalit? Sabi mo yung source. Yun. Napaliwanag ko na po yan doon po sa previous episode ng Rated X. Kumbaga, kapag meron kang ibibigay na impormasyon na magre-resulta sa ikakahuli ng mas malaking isda, mababawasan yung kakaharapin mong asunto. Kaya ito sunod-sunod. So, nang mahuli si Ace de la Cruz Garcia at si Reginald Ventura Lianto, sumunod naman po na nahuli yung 3 kinabukasan. Yan sa Maynila at nitong araw lamang ay nahuli naman po yung dyan sa Binyan. So, sunod-sunod po yan. Asahan po ninyo yan. Tatawid po yan ng Cavite. At kapapasok lang po ng balita, updated po ito ng July 8. Noong July 7, kahapon ng umaga, alas 7:40, naharang po ng ating PNP, partikular ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company, ang isa pong napakalaking truck na may lulan pong 25 million. Inuulit ko, 25 million na smuggled cigarettes nahuli po sa Zamboanga City. Siyempre, inaresto po si Vicente Garcia, 33. Siya po yung driver. At si Madsfar Muharam, truck helper, edad 37. So ganito po ang kadalasang nangyayari. Nahuhuli sa checkpoint. 25 million pesos, pero sino po ang dapat managot? Yun po ang malaking katanungan. Siguro, sa darating na Agosto, kapag itinanghal na po ang isang forum o pagtitipon para i-address ang problema sa illicit tobacco trade, ay mai-address, mai-convey ang issue kung bakit laging ganito. Sangkot ang pulis, nahuhuli driver pahinante, may intelligence work nga pero hindi naman po nadadali yung mastermind. Merong intelligence work nga pero sabi nakakawala daw ng matunugan, ng maamoy na parating ang mga pulis. Pero sa NBI, kayong mga illegalista na mahilig mag-post sa Facebook at pinapakita ninyo na magaganda at magagara, magpapasalamat pa kayo sa vape industry, itanong nyo po sa inyong mga sarili. Saang vape industry kayo naroroon? Kayo po ba ay nandoon sa legal? Mayroong mga lisensya sa DTI? Bayad ang buwis? O doon sa nananatili kayong nasa ilalim ng kadiliman?